My review and analysis sa nakakaloka at slightly tsakang press presentation ng Miss Universe Philippines 2026. Hello Cruellas! Mabuhay! This is Gazel Ortega, ang vlogger na Franca at hindi itchusera gaya ng iba. Ayun na nga! Tapos na nga ang press presentation ng Miss Universe Philippines 2026. At nakita na naman natin yung mga girls. Nakita nyo ba? May nakita ba kayo? Ha? Ano ba yung nakita niyo sa mga girls? Hindi mo naman alam kung sino nag-stand out doon. Paano mo naman yung stand out? Nakakaloka yung media partner. Playtime. Playtime din! Nakaka-playtime din talaga yung media partner. Nakakalo, hindi ko sila kinakaya. Ayoko na magsalita na. Doon na kayo manood sa live reaction video ko sa nakakalokang playtime. Umpisa pa lang sa MOA Arena pa lang, ang mga syunga-syunga, hindi mo alam kung hindi man lang binidyohan yung mga girls, patapusin mo na lahat bago sila, lipat dun, lipat dun. Wala ka nang nakitang babae. Beauty queen yung mga inabangan natin doon, di ba? Wala ka nang nakitang beauty queen kay hala, lipat, sasakyan, escalator. Ay, puryo gaba. At saka loading ang playtime ng gigigil ako. Mas loading pa sa utak ko, nakakaloka. Ayun ang eksena nila. So, hindi ba lang pinababa isa-isa? Nilahat na nila, nakakawindang talaga, as in maloloka ka nila, ha? Yun na yun. Parade ba yun? Nakakaloka. So, ito na nga, pumunta na sila sa City of Dreams. O, diba? To be fair, nagsimula naman sila ng maaga na sa halip na 6 p.m. Bravo. Di tayo pinag-antay ng matagal ng bonggang-bongga. Nagsimula sila ng early. Kudos naman doon sa eksena. Ang Miss Universe Philippines 2026 ngayon ay may 51 candidates, including the Filipino community na hindi pwedeng sabihin doon kung saan. Basta yun, 51 silang lahat. Walang kakaibang dumating, walang kakaibang rumibili, sila na lahat yon ng bonggang-bongga. Ewan ko na lang kung may idadagdag pa sila. Nag-quit na ang dapat mag-quit, wag na ninyong hanapin. Ibig sabihin, sore loser. Maybe next year pa sila sasali kasi hindi nila kakayanin yung batch na ito ng bonggang-bongga. Nakakatuwa naman yung mga pa-eksena, pero dito ako lalo, siyempre, I'm so excited kasi sa press presentation doon na natin makilala yung mga girls. At siyempre, yung puso mo talaga, jugjug ng bonggang-bongga. Oh, eto na. Nakakaloka lalo ang nagpakilala. Tatluhan. Mas bright pa yung kulay ng mga dancer. Hindi nakita ang mga kandidata ng mga unano. Nanggigigil talaga ako. Wala akong ang layo-layo ng camera, hindi close up. At take note, recorded ang mga pinagsasabi nilang pangalan. Ang cheap naman. This is the worst first presentation ever ng Miss Universe Philippines 2026 ng Miss Universe Philippines Organization since 2020 hanggang 2020. Ito talaga ang pinaka-cheap at pinaka-worst na press presentation. Nakakaloka. Tatluhan, tapos mas mapapansin po pa yung mga dancer kaysa kandidata. Nakakaloka. Syempre yung mga kandidata natin naka-pink dahil Valentine's Day kahapon at naka-red at Chinese New Year naman kinabukasan. So, red and pink ang kanilang team. Cute naman, ang very light. Pero yung pagpakilala, ang daming kuda mula umpisa, kuda, wala namang kakwenta-kwenta. Tapos yung pagpapakilala sa candidates, tatluhan. Hindi mo lang iniisa, bigyan ng isang spotlight yung isa. Tapos may sa gilid, may sa gitna, may sa ay purya gaba talaga doon sa magre-reveal. Makulay pa yung pamaypay at saka damit ang mga dancer. Gumagano pa yung mga dancer, natatabunan pa yung mga mukha ng mga babae. Paano
paano ka makakasabi kung sino yung stand out? Bias ang reaction ko pag sabi ako kung sino ang stand out sa press presentation. Walang nag-stand out sa press presentation kaya wala naman ako nakita. Ang layo-layo nila. Tapos ang dami-daming kuda. Nakakaloka. Yung mga babae, habang kumukuda sila, pinapatay yung mga babae. Kawawa. Ayan ba yung pinispread din yung kindness sa mga babae? Pinahirapan nyo sa likod. Pinagtayuan ninyo habang kumukuda ang mga sponsor. Hindi makatarungan yon. Alam naman ninyo kung gaano kasakit sa binti ang naka-heels ng, tingnan mo yung heels ni Bella Ismael. 7 inches na yata yung heels ni Bella Ismael at saka yung mga unanong mga candidate. Pares kaming mga unano, kay yung height ko din ay 4'11". Yung mga maliliit na mga candidates, nakita ko yung heels na gano'n. Tapos patatayuin ninyo habang nagsispeech yung mga spons. Ay, nakakaloka. Asan doon yung humanity? Asan doon yung sinasabi niyo kindness sa mga kandidato? Kayo nga mismo dyan hindi nagka-kindness sa kandidata. Kaloka! Nagigigil talaga ako. So, asan doon ang naawa talaga ako ng ang haba ng speech ng bawat sponsor. Pinagpapanood nila ng video. Kawawa talaga yung mga babae. Miss Universe, kayo nang spread ng women empowerment. Kayo mismo yung yumuyura at sumisira sa mga pinagsasabihin nyo. Nang gigigil ako sa inyo. Tagal-tagal na lang tumayo doon na wala naman silang ginawa. Gulang-gulang na sa umpisa tapos exit na, ano yun be? Hindi nakakaganda, hindi nakakasosyal. Slightly tsaka. At ito na nga yung format ng bonggang-bongga for the sake of transparency daw. Di ba? Sa March daw ay may recording, filming, etc. ng kanilang swimsuit, evening gown, and closed door interview. So, yung mga preliminary competition, so wala na talaga siguro yung preliminary. Wala na talagang preliminary competition. Sa March daw, ang recording, filming, and etc. ng kanilang swimsuit, evening gown, and closed door interview. Lahat yun gagawin sa March ng bonggang-bongga. Charot lang. So, hindi siya live. Diyan yung swimsuit competition. Which is okay naman para maging maganda ang quality. Hopefully. Kasi maganda kasi yung ang maganda lang pag hindi live. Maganda yung quality ng video, maganda ang eksena, matatanggal yung mga flaws, matatanggal yung mga unnecessary accident sa mga girls ng bonggang-bongga. Yun yung kagandahan. Ang hindi kagandahan naman, pag hindi live, hindi masasaksihan ng madlang people ang nangyayari at saka yung authentic nila. Kasi nga, na-edit na ng authentic ng eksena ng mga girls at saka hindi patas ang airtime pag hindi live ng bonggang-bongga. Pag live naman, nandun tayo sa technical difficulties ng malamang at sa malamang yun na yun kasi nga Philippines to. So, pag live, makikita natin yung delay ng competition, late, sabihin nila alas 7 pero alas 9 pag simula. Nandun tayo sa mga technical difficulties na nawawala yung music. Nandun tayo sa technical difficulties na basta may mga daming technical difficulties nangyayari pag live, which is okay. Tapos minsan naglo-loading, malabo kasi nga yung signal, hindi bongga, hindi perfect, ganon. Ayun naman yung mga ayaw ko pag live ng bongga. Pero hopefully, dahil filming ito at recording ang kanilang gagawin sa March na ito para sa kanilang evening gown, swimsuit, and closed door, hopefully, patas ang treatment sa lahat ng girls. Diba? At saka, alam mo yun, yung quality ng video, baka naman maganda. Maganda kasi di naman live, di ba? Sana. Nakakaloka. Sana ganon ang eksena. Next, after nilang mag-recording and filming ng mga gagawin na preliminary competition, ipapalabas sa April ang kanilang una nila ay evening gown sa April, first week of April 5 yata, di ba? Ang evening gown, tapos elimination kasi
botohan to at saka judges choice, so elimination yung eksena hanggang sa swimsuit competition, elimination. So ang hindi mag-uwi, sunggal na kagad ang bonggang-bongga na as in pagpasok ka na dito sa evening gown na to at saka swimsuit ay kabog at saka sa close door interview, winner, automatic na semi-finalist ka na sa finals. Ang saya-saya kasi may mga ganyang mga elimination round. Pero makakarating naman lahat sa sa production siguro, for sure. Kasi doon naman i-announce naman yung syempre, yung mga hindi nakapasok doon sa swimsuit and evening gown and closed door interview, meron pa siyang selection panel na tumitingin doon sa pwede pang maipasok. Meron pang brand panel or brand choice kung sino ang makakapasok sa semifinals. At syempre, may wild card. Nakakaloka, wild card. Parang singing contest lang. At sa beauty pageant, nakakaloka. Di ba? May, at saka sa PBB. Mga PBB house, may wild card, ang kakaloka. So, yun yung chance ng mga, walang chance. Yun yung chance, ang wild card, selection panel, at saka brand, ano ba tawag doon? Brand choice. Yun yung chance ng mga girl na hindi masyadong well-known, hindi na masyadong nag-perform sa evening gown, yung hindi masyadong nag-perform doon sa Q&A, sa closed door at saka sa swimsuit. So, may chance pa naman sila makapasok. At least, di ba? Pwedeng madaan sa butuhan. Ganon talaga yung eksena. So, ayun, nakaka-excite naman yung mga ganong bagong format ng Miss Universe Philippines 2026. Di ba? Akala ko, i-reveal nila yung format ng last two standing or whatsoever ng bonggang-bongga. Pero, eto pala ang format na sinasabi nila. Nasa March, i-film nila lahat, recording, and April, sunod-sunod ka para makapahinga baga yung mga girls, hindi yung Pero sa lahat ng activities, nandun lahat ng mga girls, baka isipin ninyo. Pero sa makapasok sa evening gown swimsuit at saka closed door, automatic na sila. Bonggang-bongga na talaga sila. At alam na natin, nandoon na sila sa dulo mag-bardragula ng bonggang-bongga. At syempre, hindi pa rin mawawala ang tradisyong Aqua Boracay. Di ba? Pupunta ako doon. Kung may pera. Kung may pamasahe, may bus pa papunta doon. Kung may bus papunta doon, sige nga pupunta ako. Magbubus ako. Try ko lang kung hindi ako malunod sa dagat. Charot lang. Siyempre, I try my best. Mag-iipon ako. Sana naman may mag-sponsor sa akin sa Aqua Boracay. Di ba? Ang mahal-mahal kasi ng noon. Ang mahal-mahal kasi ng nila. Ng yung mga hotel, ang room nila, nakakaloka. Pero syempre nire-reveal din nila ang host province for today's video, ang Misamis Occidental. Yay! Ang province host at makita natin yung ganda at saka amazing tourism ng Osamis. Syempre, never heard na. Alam naman natin na may probinsyang Osamis pero never heard naman sila as a well-known na province dito sa Pilipinas. So, at least may papakita ng Miss Universe Philippines ang Misamis Oriental ng bonggang-bongga. At I don't know kung ano yung mga events na gagawin din, baka evening gown or fashion show or basta kung ano ang mga events kasi ang national costume naman ay gaganapin sa Pangasinan. And for sure, yung swimsuit ay aqua. I really don't know kung doon ang mismo ang preliminary swimsuit sa aqua or it's just a show. Wala silang sinabing ganon. So, tingnan na lang natin kung ano mga susunod na mga update sa nakakaloka at slightly tsaka na press presentation ng Miss Universe Philippines. This is the worst from the very first press presentation nila. Kasi mas maraming kudaan ngayon at maraming kung ano-anong nakakaloka na parang hindi naman na importante. Kasi yung mga girls, bigyan naman ninyo na importansya yung girls. Ipakilala naman ninyo isa-isa. At hindi yung mga dancer yung nakikita namin at tapos di namin na-recognize ang mga girls. So kung sino nag-stand out, congratulations sa sa mga girls. Congratulations sa inyo. Stand out. Kaya nakita ko lang talaga si Batangas. Stand out siya sa harap.
Hindi ko masasabi kung sino, paano ako magra-rank ng standout sa first presentation kaya hindi ko nga nakita. Ang layo-layo, tapos gumaganon-ganon pa yung mga dancer, tapos nakakita, puro gaba yun. Yung time, yung airtime ng mga beauty queen, dagdagan naman ninyo mga be, Sir Volter, Sir Jonas, Madam Ariela, lahat ng mga Miss Universe sa Empire, parang awa naman ninyo. Dagdagan naman ninyo ng airtime ng mga candidates. Huwag ninyong tatluhan, dalawahan, limahan, nakakaloka kayo. Paano namin, oh my gosh! Tapos yung exposure ninyo, oras, tapos sa kanila, seconds. Hindi ba kayo nahiya sa sarili nyo? Sila kayo yung pinanood namin, sila kayo yung inaabangan namin, hindi kayo. Pwede naman yung pinagsasabi ninyo, pwede yung mga format na yan. Pwede naman ninyo ilagay dyan sa isang post ninyo Maintindihan namin yan. Pero yung mga girls, kailangan namin makita isa-isa, one by one, at walang sagabal na mga dancer na hindi mo alam na mas makinang pa yung damit nila kaysa sa candidates. Nakakaloka. Yun talaga. Ayun lang yung honest opinion ko bilang nanonood online. Ewan ko sa personal, sa live, wala akong pakialam kasi wala naman ako doon. Yan lang yung opinion ko, honest opinion ko yon. Magalit mo kayo sa magalit kasi yun talaga yung naramdaman ko nung pinanood ko yung press presentation. So, nagiging honest lang ako at hindi ko kayo ini-etchos. Ayun na lang, bye! Kairita.